Lusot na sa naging pagdinig ng House Committee on Transportation ang ilang panukalang batas na magbibigay ginhawa sa ating mga commuter at motorista, kabilang na ang pagpapatayo ng mga district office ng LTO. At para sa 13 sa tanghali, si Bien Manalo, live mula sa Batasang Pambansa. Bien? Zay, kaugnay niyan ay tinanong ni House Committee on Transportation Chairperson and Quezon City 3rd District Representative Franz Pumaren ang Department of Transportation kaugnay sa hiling ng Maritime Industry Authority na magdagdag ng mga tauhan sa kanilang tanggapan. Sa naging pagdinig ng komite, binusisi ng mambabatas ang hiling ng Marina sa DBM na magdagdag ng plantilla positions sa kanilang mga extension at satellite offices. Ayon sa Marina, 3 House bills na ang naipasa kaugnay dito, pero hindi pa rin napopondohan. Nasa 8 hanggang 10 milyong piso anila ang kinakailangan para maisakatuparan ito. Sa kasalukuyan, may 12 regional offices ang Marina na karamihan ay may 1 o 2 tauhan lamang na job order. Mayroon silang mayigit 800 plantilla positions at higit 1,000 job orders na karamihan ay nakabase sa Manila at nag-aasikaso ng dokumento ng mga seafarers. Sa DOTR, I think we have to find ways. Imagine mo, 3 na itong na-approve. Tapos for the last 2 years o 3 years, walang budget. Bakit pa tayo naggagawa ng ganitong batas kung hindi rin pala natin gagawin? And itong mga bills na to, I don't think just for show lang to. May use to. Kaugnay niyan, iminungkahi naman ni Catanduanes Lone District Representative Leo Rodriguez sa DBM na magpasa ng listahan ng mga batas na hindi napondohan sa pagkakaroon ng transparency. So, pwede ba tayo mag-request sa DBM na mag-submit ng mga unfunded laws to the committee? Opo, dahil ito lalo na yung sa LTO at saka yung Marina. Pinatututukan ni Siquijor Lone District Representative Zaldi Villa sa DOTR at Marina ang pagpapatayo ng Extension Office ng Marina sa Siquijor na inaasahang magpapalakas ng ekonomiya ng isla. I will suggest if we will have our MOA because we are in a hurry because we are a separate island. So if we are in a hurry, we can have a MOA between Marina, you put up, and I will request the governor to have budget. Zay, lusot na rin sa komite ang panukala sa pagpapatayo ng LTO District Office sa Kawayan Negros Occidental. Pasado na rin ang panukala sa pagpapatayo naman ng LTO Licensing Center Classification A sa Pasig City. Inatasan na ang DBM na magsumite ng budget proposal para rito. Pinag-aaralan na ang proposal at sakaling maaprubahan, maisasama ito sa 2027 General Appropriations Act. Hinikayat naman ng DBM ang LTO na magsumite ng cost-benefit analysis. So if you can give us a complete rundown, probably can submit it to this committee. So we'll have an idea how many personnel do we need and how much budget do we need on that one. Kasi Zay, tinalakay naman ng Technical Working Group ang ilang panukala na magsusulong sa pagsasamoderno at pagsasasaayos ng mga patakaran ng Philippine Coast Guard o PCG, kabilang na dyan ang pagbibigay ng scholarship para sa mga qualified survivor. Zaya. Bien, itong mga extension office ng Marina na hindi pa naipapatayo, ano ang payo o mungkahi ng Kongreso tungkol dito? Zay, pinayuhan ng Kongreso ang Maritime Industry Authority o Marina na maging matapang at maging agresibo sa paghingi o paghiling ng pondo sa Department of Transportation at maging sa Department of Budget and Management dahil ayon naman sa Kongreso ay may mga panukalang batas na naipasa para sa kanilang mga programa, kabilang na dyan ang pagdaragdag ng mga tao sa kanilang mga satellite offices at pagpapatayo ng regional offices sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Zaya.